ginugunita natin ang National Sight Saving Month tuwing Agosto. Totoo yan, Mommy Deems. Layo nitong paalalahanan tayong alagaan ang kalusugan ng ating mga mata para maiwasan ang mga problema kagaya ng astigmatism, lalong-lalo na sa mga bata. Para po pag-usapan yan, makakasama natin ang pediatric ophthalmologist at chairman ng UERM Medical Center Department of Ophthalmology na si Dr. Beltran Alexis Aklan. Good morning, kapatid. Good morning. Good morning, Doc. Doc, what is the nickname? Doc Alex. Doc Doc Alex. Alex. Doc Yeah. Alex, good morning. Thank you for being here on Good Thank you Morning also. Kapatid. Simulan na po natin. Ano nga ba yung astigmatism at paano ito naiiba dun sa nearsightedness at farsightedness? Okay. Sinasabi natin ang astigmatism ay isang kondisyon kung saan naapektuhan yung cornea, no? Siya yung pinakasalamin sa harapan ng mata natin kung saan nag-iiba ang hugis. Ang normal shape kasi ng cornea natin is parang dome shape, okay? Or kalahati ng basketball. Pag may astigmatism, kadalasan nagiging hugis siya parang football, okay? So iba ang shape niya, merong bahaging matarik, merong bahaging mababaw. So kapag tumama ang liwanag doon, kumakalat siya sa retina, hindi siya nakafocus sa iisang bahagi lang. Right. So eto, kumbaga Doc, yung parang blurred na nakikita. Blurred, na- oo. Meron ka nakikitang shadows, mga ghost images, yun. Doc, curious lang ako, no? Gaano nga ba, Doc, ka-common ang astigmatism sa batang Pinoy? And meron bang edad na kadalasan kung kailan ito nadedetect? Okay. So, according sa pananaliksik ng Philippine Eye and Research Institute or PERI, 10% ng mga batang Pilipino ang apektado ng grado sa mata. Ang astigmatism kasi kadalasan nadidetect siya along with other refractive errors or problema sa grado ng mata. Kadalasan kapag preschool, makikita natin yan during vision screening. Right. Ngayon kasi maganda, meron tayong tinatawag na National Vision Screening Program kung saan mandated na ma-screen lahat ng preschool children para makita kung merong errors of refraction. Pag medyo malaki-laki naman yung mga bata, pag katulad ng elementarya o high school, mapapansin natin kasi sila yung nagre-reklamo, lumalapit sila sa mga Or blackboard. nagsisquint sila, no? Yes. Alam na alam ko to kasi lahat ng anak ko ay may problema sa mata. Oo. I think namamana din, ano, Yes. Doc? Kasi si Alonso ngayon has 250 Taas. taas. And si Cali din naman yung aking piloto, pareho din. So, ngayon inantabayan ako si Ida, pero so far, wala pa naman. So, it's good pala we have a screening, no? Yes. Especially for preschool ones kasi ang hirap ma-detect niyan, hindi pa nagsasalita. At mataas yung 10%, no? Oo. 10%. Eto, Doc, ano-ano ba yung mga senyales na dapat bantayan ng mga magulang na maaring indikasyon na may astigmatism yung kanilang anak? Okay. So, maraming actually senyales, no, ang isang batang may astigmatism at kadalasan na pagkakamalan to na malikot lang yung bata kasi kadalasan lalapit sila sa blackboard o kaya naman nagsisquint or pinipilit na liitan yung mata o yung iba naman may abnormal posturing ng ulo or parang kumikiling para lang makakita ng mas maayos. Nagrereklamo din sila, minsan masakit yung ulo, o kaya naman nahihilo, lalo na pag medyo mataas talaga yung astigmatism nila. Oo. Medyo madami talaga yung mga senyales na kailangan i-monitor ng mga magulang. Kaya naman po mga kapatid, marami kasi sa mga batang may astigmatism, hindi talaga sila nagre-reklamo, di ba? Dahil akala nila parang normal lang yung kanilang vision, so walang problema. Kaya napaka-importante talaga yung regular na check-up. Ayan. So, and para na din maiwasan, di ba, yung epekto ng astigmatism sa kanilang pag-aaral. Oo. Doc, totoo ba na makaka-apekto ang sobrang paggamit ng gadgets? Kasi this is like a big thing, no, ngayon, na parang, naku, dahil sa gadgets yan. O, nakakalala ba yun? Or nagkakaroon ba ng astigmatism ang bata pag sobrang gamit ito? Ano may evidence ba na gano'n? Okay. Actually, madalas na tanong yan sa akin ng mga magulang, no? Lalo na yung mga nagpapakonsulta sa clinic. Sa kasalukuyan kasi, hindi enough yung evidence na sinasabing nagkukos ng astigmatism ang sobrang paggamit ng gadgets. But, I would just like to clarify na kapag gumagamit ka kasi ng gadgets, you're at a higher risk of developing dry eye, no? Although bihira siya sa bata, pero ngayon kasi mas marami tayong nakikitang ganon. Pag natuyo ang mata, ang tendency, nagkakamot ng mata yung mga bata. Okay, they frequently rub the eye. So nagkakaroon ng problem dun sa cornea na alter ang shape which causes astigmatism.
Sabi nga ng mga nanay, kaka-cellphone mo yan. Totoo yan. Dok, ano naman po yung mga pwedeng mangyari kung hindi agad matukoy o kaya maggamot yung astigmatism sa isang bata? Pwede po ba itong makaapekto, Dok, sa kanilang pag-aaral and also sa kanilang development? Okay. So, number one, ang astigmatism kasi marami siyang pwedeng maging komplikasyon. Una, syempre, malabo ang paningin, tapos nananakit ang ulo, pwedeng mag-cause din ng eye strain ng isang bata na mataas ang astigmatism, which in turn, maapektuhan ang kanilang performance sa school, di ba? Nahihirapan silang makakoncentrate sa mga lessons. At ang pinakadelikado dito, pag significant yung astigmatism, pwede kasi tayo magkaroon ng tinatawag na lazy eye or amblyopia. Okay. Dok, ano ba yung mga available treatments natin or management options para sa mga bata na merong astigmatism? Kinakailangan ba yung pagsusuot ng salamin? Umpisahan ba kaagad yan? Or is there a certain age na kapag umabot ng ganitong edad, pwede nang magsalamin? Okay. Kapag significant talagang astigmatism, no, kailangan talagang salaminan ang bata. So, yun ang pinaka number one na ginagawa natin kapag significant ang astigmatism, bibigyan natin ng akmang salamin. Ako naman cute. Ako nakikita na ako siguro si Alonzo kasi nakasanayan ko na. Although, di ba, ang ganda-ganda pa rin pag nakikita yung mata, di ba, Yes. Doc? Pero pag nakasalamin kasi yung bata, it really avoids having mga headaches, mga ganyan, no, Doc? Doc, maraming salamat for being here today, Doc Alex. you. Any social media accounts and hospital affiliations? So, currently, I'm affiliated with UERM kasi I'm the current department chair. I'm Nice. also with Philippine Children's Medical Center and the National Children's Hospital. Oh, ang galing naman. Doc, maraming salamat Thank for you. being here today. Thank you, Dr. Beltran, Alexis Aklan, and of course, our very own Dr. Richard Gariaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.